Julius Randle game-winning 3-point buzzer beater. Dallas Mavericks muntika na sa OKC. At Brandon Podziemski hindi bibitawan ng Warriors ng walang malaking kapalit. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Julius Randle ay nag-shoot ng maraming buzzer beaters, kabilang ang isang game-winning 3-pointer upang maipanalo ang Timberwolves laban sa Phoenix Suns. Bagamat kahanga-hanga at hindi malilimutan, napakabihira ng mga game-winning buzzer beaters sa NBA. Sa katunayan, siyam lamang ang naitala para sa buong 2023-24 season. Bago ang linggo, halos 6 na taon nang walang game-winning buzzer beater ang Minnesota Timberwolves. Ang huli nilang ganitong tagumpay ay noong January 30, 2019 nang talunin ni Karl Anthony Towns ang Memphis Grizzlies sa overtime. Ang lahat ng ito ay nagdaragdag ng bigat sa nakamit ni Julius Randle laban sa Phoenix Suns. Nag-lead ang Suns ng hanggang 16 points sa laro. Ngunit sa score na tie sa 117, tinanggap ni Randle ang inbound pass, posibleng nakalusot sa pagtulak kay Josh Okogie, at bumitaw ng 3-pointer habang nag-e-expire ang oras. Napatahimik nito ang Phoenix at naipanalo ng Timberwolves ang kanilang ikawalong tagumpay ngayong season. Ngunit mas nakakamangha ang kwento ni Randle. Hindi ito ang kanyang nag-iisang buzzer beater sa laro. Sa katunayan, hindi rin ito ang nag-iisang buzzer beating 3-pointer niya. Sa pagtatapos ng first half, nakapagtala si Randle ng isang miracle 3-pointer upang mabawasan ang 13-point lead ng Suns sa 10. Para dagdagan pa ang impresyon, bagamat hindi siya nag-shoot sa dulo ng third quarter, nakuha niya ang isang contested rebound mula sa huling attempt ni Devin Booker, isang 3-pointer. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, makakabuo ka ng matibay na argumento na si Randle ay nagkaroon ng isa sa pinakamalaking impact sa bawat pagtatapos ng quarter sa kasaysayan ng NBA kamakailan. Ang second buzzer beater ni Randle ay naging mahalaga lamang dahil nagawa niya ang una. Kung nag-lead ang Suns ng 3 sa halip na tie, malamang na nag-foul sila upang pigilan ang 3-point attempt. Sino ang nakakaalam? Baka napalawig pa ng Suns ang kanilang lead kung hindi nakuha ni Randle ang rebound sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Buzzer beaters man o hindi, nagkaroon si Randle ng pinakamahusay na laro niya bilang miyembro ng Timberwolves. Ang kanyang 35 points ay ang pinakamataas niya ngayong season at ang kanyang 7 assists ay nag-tie sa kanyang season high. Maraming tanong ukol sa kung babagay ba si Randle sa Minnesota noong una, pero kung magpapatuloy siya ng ganitong klaseng laro, magiging maayos ang Timberwolves. Sa sumunod na laban, Oklahoma City, 5 shooting guards ang sinimulan kontra Mavericks. Nagsimula ang Oklahoma City Thunder na may 5 shooting guards nitong linggo ng gabi laban sa Dallas Mavericks. Para bang handa silang dominahin ang isang liga kung saan ang mga players ay 6'7", ang taas o mas mababa. Ngunit ang kanilang kalaban ay ang Mavericks na nag-field ng mas traditional na lineup kahit wala si Luka Doncic dahil sa right knee contusion. Kahit wala si Luka, pinatunayan ng Mavericks ang lumang kasabihan sa NBA. Minsan, ang laki ay mahalaga pa rin. Mas malaki, mas mahusay, at ito ang nangibabaw habang dinurog ng Mavericks ang Thunder sa rebounding department at nanaig sa score na 121-119 sa Paycom Center. Sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter, ang Mavericks ay nangunguna sa rebounding na 51-25. Nakakuha sila ng maraming second chances sa opensa. Sa huli, nagtapos ang laban na pabor sa Mavericks sa rebounding. Si PJ Washington ay naging halimaw sa court, nagtala ng 27 points and 17 rebounds. Si Daniel Gafford naman ay nagkaroon din ng double-double na may 11 points and 12 rebounds. Nagbigay rin ng kontribusyon ang iba't ibang player ng Mavericks, kabilang si Spencer Dinwiddie na tumama ng sunod-sunod na 3-pointer sa simula ng 4th quarter, dahilan upang lumaki ang lead ng Mavericks mula 5 points. Pinrotektahan nila ang lead na parang ginto at nasa unahan pa rin sila. May 4 oras at 36 na minuto na nalalabi. Pero kahit papaano, alam mong magkakaroon ng huling yugto na drama. Nang bumitaw si Shai Gilgeous-Alexander ng 2 free throws upang mapababa ang lead sa 11 points, sinundan ito ng sunod-sunod na 3-pointers ni Jalen Williams, dahilan upang maging 114-109 ang score sa natitirang 3 minuto at 14 na segundo. Matapos ang timeout, umiskor si Washington sa isang offensive rebound at si Kyrie Irving na nagtala ng 23 points ay nag-shoot ng isang 3-pointer upang maibalik ang lead sa 10 points. Ngunit hindi pa rin sumuko ang Thunder. Bumaba ang lead sa 3 may matapos ang 3-pointer ni Gilgeous-Alexander
na nagtapos na may 38 points and 8 assists. Tinawagan ng foul si Najee Marshall, ngunit nag-challenge si OKC coach Mark Daigneault at nanalo. Gayunpaman, dahil kontrolado ni Marshall ang bola, nanatili ang possession sa Mavericks na may 19.2 seconds na lang. Napuwersa ng Thunder ang isang jump ball na may 8 segundo ang nalalabi. Si Irving at Gilgeous-Alexander ang naglaban at nakuha ng Thunder ang tip, nagbibigay sa kanila ng huling pagkakataon. Na-foul si Gilgeous-Alexander na ipasok ang unang free throw, ngunit sinadyang mintis ang ikalawa. Nakuha ni Lu Dort ang bola para sa isang panalong pagkakataon. Gayunpaman, ang kanyang 3-point prayer ay hindi pumasok. Panalo ang Mavericks sa ikalawang magkasunod na gabi matapos ang 4 na sunod na talo. Kahit wala si Luka, maayos nilang hinarap ang sitwasyon sa first half. Bagamat sinabi ng parehong coach bago ang laro na ang playoff series sa pagitan ng dalawang team noong nakaraang spring ay walang epekto sa laban, ang laro ay kahawig ng panalo ng Mavericks sa kanilang 4-2 series noong nakaraang playoffs. Sa huling balita, Warriors, tumaas ang halaga sa dating untouchable na guard matapos ang mainit na simula. Ang Golden State Warriors ang usap-usapan ngayon sa NBA dahil sa kanilang napakagandang simula ngayong season na may record na 10-2. Gayunpaman, mukhang hindi agad magiging bahagi ng trade talks ang kanilang talented second-year guard. Si Brandon Podziemski ng Warriors ay halos untouchable ngayong season. Ayon kina Tim Bontemps at Brian Windhorst ng ESPN, bagamat handa ang Warriors na pakinggan ang mga interesadong team kay Podziemski, napakataas ng hinihingi nilang kapalit. Ayon sa ulat ni Eric Beaston ng Bleacher Report, alam ng mga opisyal ng liga na paborito si Podziemski ni Joe Lacob at nananatiling mataas ang bar upang makuha siya mula sa Golden State, ani ni Windhorst. Si Podziemski ay isang talentadong developing playmaker. Bagamat bench player si Podziemski ngayong season, nagpapakita siya ng malaking potensyal. Siya ay may average na 8.5 points, 4.8 rebounds, and 3.5 to 1.4 assist to turnover ratio. Bumaba man ang kanyang 3-point shooting sa 20% ngayong taon mula sa 38.5% in 2023-24. Pinahanga niya kamakailan ang NBA World sa isang kakaibang half-court behind the back pass kay Jonathan Kuminga para sa fast break dunk sa kanilang panalo laban sa Memphis Grizzlies noong November 15th. Ang kakayahan ni Podziemski sa opensa ay lampas sa kanyang edad at ang kanyang playmaking ay nagbibigay ng napakalaking upside para sa Warriors na naghahanap ng bagong star matapos ang pag-alis ni Klay Thompson. Hindi kailangang isakripisyo si Podziemski para makakuha ng bagong superstar ang Warriors. Sa kabila nito, malinaw na may championship framework ang Warriors. Gayunpaman, hindi nito inaalis ang kanilang pangangailangan ng isa pang superstar upang talunin ang mga tulad ng defending champion Boston Celtics at iba pang powerhouse teams sa Western Conference. Kung talagang nais nilang makuha ang kanilang ikalimang kampyonato sa panahon ni Stephen Curry at Draymond Green, maaaring kailanganin nilang i-trade ang ilan sa kanilang pinakakakaakit-akit na young assets para sa malaking upgrade. Pero hindi kabilang dito si Podziemski na nakikita nilang magiging star sa hinaharap, maliban na lang kung makakakuha sila ng napakalaking kapalit. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.